Pinatatawag ng LTO ang motorcycle vlogger na si Yana Motovlog. Utos ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagpapalabas ng show cause order laban sa motovlogger si Yana Motovlog. Suspendido ang lisensya ng motovlogger na nag-viral dahil sa isang road rage sa Zambales. Guilty ang naging pasya ng Land Transportation Office sa investigasyon nito kaugnay sa nag-viral na away ng motorcycle vlogger na si Yana. Please bring the ORCR of the motorcycle plus the motorcycle itself plus driver's license, Council. May nakita kami i-post sa social media na nag-aabusadong driver, automatic suspendido yan, 90 days yung lisensya ninyo. Wala kang pakialam kung vlogger ka na sikat, wala kang pakialam. Suspendido yan, and pwede ma-revoke. Hindi na kayo makakapag-motor, hindi na kayo makakapag... lalo na yung mga vlogger na to na kumikita dahil sa pagmumotor nila. Sa mundong ginagalawan ng social media, isang viral video ang sapat na para sumikat o masira ang pangalan ng isang tao. Pero sa pagkakataong ito, higit pa sa views at shares ang naging kapalit ng kasikatan. Ito ay naging usapin ng batas, responsibilidad at disiplina sa kalsada. Ang kwento ng isang motovlogger na minsang hinangaan, ngayoy humarap sa mabigat na desisyon mula sa LTO. Pero ang tanong, makatarungan ba ang hatol? At bakit mahalaga ito para sa lahat ng motorista? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Viral road rage video, isang motovlogger, isang alitan sa daan, dito nagsimula ang lahat. Matapos ang masusing pagsusuri ng Land Transportation Office, LTO, sa insidente kung saan nasangkot si Yana Motovlog sa isang road altercation sa Zambales, naglabas ang ahensya ng isang formal na desisyon kaugnay ng mga nakitang paglabag sa batas trapiko. Dalawang malinaw at dokumentadong paglabag ang kanilang kinilala. Una, 5,000 pesos multa para sa paggamit ng motorsiklong walang side mirrors. Ang side mirror ay hindi simpleng accessory. Ito ay basic safety requirement sa ilalim ng Republic Act No. 41360, ang Land Transportation and Traffic Code. Ang kawalan nito ay hindi lang ilegal, kundi nagpapataas ng tsansang magkaroon ng aksidente dahil limitado ang field of vision ng rider. Ikalawa, 2,000 pesos multa para sa reckless driving, isang seryosong paglabag sa parehong batas. Ayon sa LTO, ang paraan ng kanyang pagmamaneho sa mismong video na siya mismo ang nag-upload ay itinuturing na mapanganib at walang konsiderasyon sa kaligtasan ng ibang motorista. Ang reckless driving ay hindi simpleng ticket. Ito ay maaaring humantong sa matinding aksidente at sa mas malala pa, posibleng ikamatay ng sangkot o inosenteng bystander. Ngunit ang parusa ay hindi nagtapos sa dalawang multa dahil sa kabiguan ni Yana na tumugon sa ipinadalang show cause order ng LTO na siyang humihiling ng kanyang paliwanag sa insidente. At dahil sa hindi niya pagdalo sa itinakdang investigasyon, itinuring ito ng ahensya bilang paglabag sa due process at hindi paggalang sa legal na proseso. Bilang tugon, naglabas ang LTO ng preventive suspension order para sa kanyang driver's license. Ang hatol, 90 days preventive suspension. Kasabay nito, isinailalim sa alarm status ang kanyang lisensya, isang teknikal na hakbang na nagsasaad na ang kanyang pribilehiyong magmaneho ay pansamantalang binawi. Sa ilalim ng alarm status, hindi siya maaring mag-renew or gumawa ng kahit anong transaksyon sa LTO hanggat hindi nare-resolba ang issue. At ano ang ibig sabihin nito? Isa lang, bawal siyang magmaneho, walang kondisyon, walang exemptions. At kung siya ay mahuhuling nagmamaneho sa loob ng panahon ng suspension, ayon sa LTO, ito ay agad na magiging basehan para sa pagkakahuli at posibleng mas mabigat pang parusa, kabilang na ang posibilidad ng permanenteng pagbawi ng lisensya kung sakaling magkaroon ng paulit-ulit na paglabag. Ayon sa Land Transportation Office, ang kanilang naging hakbang laban kay Yana Motovlog ay hindi lamang nakabatay sa naging viral na insidente sa kalsada. Bagamat may nakitang direktang paglabag sa batas trapiko, ang mas pinagbabatayan ng desisyong ito ay ang kabuuang asal ng motorista pagdating sa pakikilahok sa proseso ng hustisya. Sa isinasagawang investigasyon ng LTO, binibigyan ang sinumang sangkot ng karapatang magpaliwanag at ipagtanggol ang sarili. Bahagi ito ng due process o ang makatarungan at makatuwirang daloy ng legal na aksyon na itinatadhana ng batas. Ngunit sa kasong ito, ayon sa mga opisyal na dokumento ng LTO,
Hindi siya nagsumite ng anumang paliwanag matapos siyang padalhan ng show cause order. Hindi siya dumalo sa itinakdang hearing o investigasyon na layuning pakinggan ang panig niya sa insidente. At mismong sa kanyang mga pahayag, kinilala niyang hindi niya pagmamay-ari ang motorsiklong ginamit sa video na isang issue rin sa pananagutang legal. Sa pananaw ng LTO, ang ganitong mga kilos ay hindi simpleng kakulangan, kundi isang pagkakait sa mismong proseso ng hustisya. Hindi ito usapin ng kung sino ang tama o mali kaagad, kundi usapin ng pagsunod sa tamang daan para malinawan ang mga pangyayari. Ang nais iparating ng LTO ay malinaw at direkta. Kapag may inihaing investigasyon, kailangang humarap. Kapag may show cause order, kailangang sagutin. Dahil kung hindi, paano natin mapapanatili ang hustisya sa loob ng ating sistema? Ang hindi pagsunod sa prosesong ito ay maituturing na pagtalikod sa responsibilidad bilang lisensyadong motorista. At kapag pinabayaan ito, may epekto ito hindi lang sa isang tao kundi sa buong lipunan. Maliit man sa paningin ng iba ang mga paglabag tulad ng kawalan ng side mirror o reckless driving, ang hindi paggalang sa proseso ng pananagutan ay may mas malawak na implikasyon. Kung pinili ng LTO na hindi maglabas ng parusa, ano ang magiging epekto nito sa pananaw ng publiko? Magmumukhang optional ang pagsunod sa batas. Parang sinasabi na pwedeng iwasan ang investigasyon kung kilala ka o may following ka online. At mas masaklap, maaaring matanggap ng lipunan na normal lang ang pagmamaneho na walang disiplina, basta't viral. Hindi ito tungkol sa kung influencer ka man o hindi. Hindi rin ito usapin ng kasikatan, trapiko ng views, o likes sa social media. Ang isinusulong ng LTO ay pantay-pantay na pagpapatupad ng batas, na ang anumang may lisensya ay may pananagutan, na ang kalsada ay hindi eksena sa content, kundi espasyong pinaghahatian ng lahat kaya may batas. Mahalaga ring linawin, ang layunin ng mga parusang ito ay hindi para pahirapan ng motorista. Hindi ito tungkol sa pagiging mahigpit, kundi tungkol sa pagpapatibay ng kultura ng disiplina at kaligtasan. May dahilan kung bakit kailangan ng side mirror para makita ang paligid at makaiwas sa aksidente. May dahilan kung bakit may reckless driving violations para itigil ang mapanganib na asal sa kalsada. At may dahilan kung bakit may investigasyon upang mabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili at kung kailangan papanagutin. Sa mapanahong ang social media ay may malawak na impluwensya, mas lalo nang kailangan ang pagiging maingat sa ipinapakitang asal sa publiko. Ang bawat kilos sa kalsada at ang bawat video na ini-upload ay may epekto sa iba. Kung hindi natin paninindigan ang pananagutan sa mga simpleng bagay ngayon, baka sa susunod hindi na lisensya lang ang mawala, kundi buhay. Marami ang nagtaas ng kilay sa naging desisyon ng LTO laban kay Yana Motovlog. Para sa ilan, tila sobra raw ang ipinataw na parusa. May mga nagsabing ginagamit lamang siya bilang halimbawa. Ngunit kung susuriin natin ng mas malalim, malinaw ang gustong ipabatid ng ahensya. Ang bawat hakbang ay hindi ginawa para manakot, kundi para magprotekta. Ang LTO, bilang pangunahing tagapagbantay ng kaayusan sa mga lansangan, ay may tungkuling higit pa sa pagbibigay ng lisensya o pagrerehistro ng sasakyan. Ang tunay nitong papel ay ang tiyakin na ang bawat isa sa atin, motorista, pasahero, pedestrian, ay ligtas sa kalsada. Kaya't ang pagpapatupad ng mga batas trapiko ay hindi basta-basta. Hindi ito para lang sa papel o estadistika. Ito ay literal na pader sa pagitan ng buhay at kapahamakan. Sa kaso ni Yana may malinaw na mga paglabag, ngunit ang higit na naging batayan ng LTO ay ang hindi niya paggalang sa proseso, ang hindi niya pagharap sa investigasyon, at ang kawalan ng paliwanag sa isang legal na utos. Sa mata ng batas, ang hindi pagsipot sa investigasyon ay hindi maliit na bagay. Isa itong pagtalikod sa sistemang gumagarantiya ng hustisya para sa lahat. At kung ang ganitong asal ay hindi mapapanagot, anong mensahe ang naipapadala natin sa publiko? Na pwede palang balewalain ang proseso kung ayaw mo lang? Na hindi mo kailangang sumagot kapag may tanong ang batas? Sa panahon ngayon kung saan ang social media ay may napakalawak na impluwensya, ang kilos ng isang content creator ay may domino effect. Hindi lang ito basta content,
Ito'y nagiging modelo, ginagaya, tinutularan. Kaya't kapag ang isang video ay nagpapakita ng maling asal sa kalsada, gaya ng pagmamaneho ng walang side mirror o pag-overtake ng hindi maingat at ito'y inilalabas sa milyon-milyong manonood ng walang pagpapaliwanag o pagsisisi, delikado ang posibleng epekto. Ang pagpataw ng preventive suspension, ang pagbibigay ng alarm sa lisensya, ang paghiling ng pagsunod sa investigasyon, lahat ito ay bahagi ng mas malaking layunin. Hindi ito pananakot. Hindi ito para ipahiya ang sinuman. Ito ay pagprotekta, hindi lang sa mismong vlogger, kundi sa lahat ng motorista, manonood, at mga inosenteng gumagamit ng lansangan. Sapagkat ang tunay na panganib ay hindi ang multang 5,000, hindi rin ang 3 buwang suspension. Ang tunay na panganib ay ang kulturang nagsasabing pwede na yan o wala namang nangyaring masama. Dahil kapag normal na ang kapabayaan, kapag ginagawang biro ang batas, at kapag ang pananagutan ay tinatakasan, doon nagsisimula ang gulo. Kaya't ang mensahe ng LTO ay hindi galit, kundi paalala. Paalala na ang bawat lisensya ay tiwala ng bayan. Paalala na ang bawat batas sa kalsada ay itinakda upang iligtas, hindi upang ikulong. At paalala na sa bawat kilos natin sa manibela man o sa harap ng kamera, nakasalalay ang kaligtasan hindi lang ng sarili, kundi ng kapwa. Hindi ito tungkol sa isang vlogger, hindi ito laban sa isang tao, ito ay laban sa kawalang pakialam. Hindi ito tungkol sa isang vlogger, hindi ito laban sa isang tao, ito ay laban sa kawalang pakialam. Ito ay paninindigan para sa disiplina. At higit sa lahat, ito ay panawagan na kung nais nating mabuhay sa isang ligtas at makatarungang lipunan, sisimulan natin ito sa simpleng pagsunod. Ang desisyon ng LTO ay hindi lang basta paghuhusga. Ito ay paalala sa lahat, motorista man o influencer, na ang pribilehiyo ay may kaakibat na tungkulin. Ang kalsada ay hindi lugar para magpasikat o mag-eksperimento. Ito ay espasyo kung saan ang disiplina ay maaaring magligtas ng buhay. Ang batas ay para sa lahat, at ang proseso ay dapat sundin ng lahat.